Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Kapitolyo migahin og 42 milyones pesos aron ipamalit og mga bag-ong ambulansya. Dakbayan sa Subo, midawat na og mga walk-in nga magpabakuna sa edad nga 5 ngadto na sa 11 anyos. 783 ka mga tunghaan sa Riyon 7 andam na sa face-to-face classes. Presidente Rodrigo Duterte nanalipod sa online sabong. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, migahin ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo og 42 milyones pesos aron ipalit og mga bag-ong ambulansya alang sa provincial og district hospitals. Nakadawat og upat ang provincial hospital og tagduha ka mga modernong ambulansya samtang tag-usa lang sa 12 ka mga district nga tambalanan. Mukabat sa 2.1 milyones pesos ang kantidad sa matag ambulansya o aduna kini kompleto na nga mga gamit. Kabahin kini sa pagpalambo sa mga pampublikong tambalanan sa probinsya sa Sugbo nga mao'y saad ni Governor Gwendolyn Garcia. Giton over ang maong mga ambulansya atol sa laing hugna sa ilang caravan of services sa kalungsuran. Gipahibaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mudawat na og walk-in alang sa kadtong mga interesado nga magpabakuna nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos. Ang gikinahanglan lang murehistro daan sa sistema sa syudad. Ang dugang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, nga modawat na sila og walk-in sa mga bata nga nagedad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos nga magpabakuna kontra COVID-19. Kini human ang Cebu City Government nagadawat og 38,000 doses sa COVID-19 vaccine nga gitagana alang sa first ug second dose sa mga bata sa maong age bracket. Si Dr. Ibones miasoy nga ugmang adlaw modawat na sila og walk-in basta na register lang sa system sa Cebu City Government. Dili sa pamosulti, but hopefully kung maabot sa day, kanidugay pa na maabot pa na mga 2 ka semana tingali. But tanahon lang nato, depende sa kwan kay ako nang ikuan nga ang sa 5 to 11 pwede na tawukin. Basta ma-register lang, pwede na madawat na tawukin. Ipasabot ni Dr. Ibones nga nidawat na sila walk-in sa 5 to 11 years old nga mga bata tungod kay ubay-ubay naman ang vaccine nga niabot sa syudad. Wala lang nila kinigibuhat sa permero nilang pagpamakuna sa 5 to 11 years old tungod kay ilang gi-control. Gumikan kay atong higayon na gamay pa ang bakuna nga naabot ug dili sila gusto nga maghuot ang mga bata sa vaccination site ug basin dunay dili maakomodar kay nahurot na dayon ang bakuna. Magkaroon na naman kayo ubay-ubay, kung nakita na nato naka-open na sa tulo na ka site instead of katong primero na itong pagtulog, duha naman ito ka site.
na kita na to ang outcome nga dili na gyud ingon makapuno gyud sila sa atong site. Ang vaccination site karon alang sa 5 to 11 years old na diha sa gym sa Cebu City Sports Center, Ayala Center, Cebu Robinson, Cybergate. Sa dato sa Cebu City Health Department, niabot na sa 19,714 ka mga bata nga 5 to 11 years old ang nagpa-register sa system sa Cebu City Government ug naa na sa 8,804 ang nakadawat silang first dose ug 3,182 ang second dose. Desime Padilla, CC10 News. Syudad sa Mandawi ni pahigayon og sitio level nga COVID-19 vaccination gawas sa off-site vaccination ngadto sa mga nakadaiyang barangay sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa tinguha nga walay ma-left out o mabakunahan ang tanang eligible population sa dakbayan sa Mandawi, ang Mandawi City Vaccination Operations Center ni pahigayon na og sitio level COVID-19 vaccination. Sigo ni Leve Duverte, Senior Data Controller sa Mandawi VOC, ang maong vaccination gawas pa sa off-site vaccination nga gipahigayon sa barangay gym o barangay hall o sa regular vaccination ngadto sa ilang vaccination posts. Hinuon giklaro ni Duverte nga gi-practice na nila ang maong lakang ni aging tuig pa apan gipahingusgan lang karon. Regards to the vaccination, reach out na mo, we already have barangay vaccination off sites ever since last year, and we also practice a situ based barangay vaccination, and currently ni go pagini sa situ level sa depressed areas, and we bring the vaccination to them. Para makater na itong mga nag-hesitate ng pabakuna. And we went to one sitio to another just to bring the vaccination. Gipahigayon ang sitio level vaccination sa mga lugar sa dakbayan nga ubay-ubay pa ang wala na bakunahan. Matod niini nga dili pinugsanay ang vaccination og igo lang nilang gipasabot o giawhag nga magpabakuna o kung kinsa lang ang ganahan mabakunahan, mao lang ang ilang i-vaccinate. Matod ni Duverte nga pipila sa mga hinungdan nganong dili magpabakuna ang ubang individual gumikan tungod sa ilang comorbidities o tungod sa ilang relihiyon. Sa dato sa Cebu vaccination statistics ni atong Marso 16, kapino 25% na sa eligible population sa dakbayan ang nakadawat na sa first dose, samtang kapino 89 ang fully vaccinated. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Hatagan og ganti ni Department of Education 7 Regional Director Dr. Salesiano Jimenez kadtong DepEd Division sa Central Visayas nga unang makabakuna kontra COVID-19 sa tanan nilang mga personnel. Wa hinuon gibutyag ni Jimenez kung unsa nga ganti ang iyang ihatag. Sa kasamtangan ni kabat na sa 95.41% sa mga DepEd 7 personnel ang nabakunahan sa COVID-19. Hinuon 2% sa nahabilin nila nga mga personnel nakaschedule na nga bakunahan, samtang ang nahabilin nga 2% padayon nga nibalibad sa pagdawat sa bakuna. Actually scattered all throughout Central Visayas. Natay Bukol, natay Cebu, nasa tay Negros, and even nasa tay Siquijor. Sa Siquijor, I think, amore ako na hinumduman dahil kay gamay kayo, 22 na lang ako. Magpabilin ang mga dapit sa Pilipinas sa labing ubos nga Alert Level 1 hangtod mahuman ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Kini mao'y napanglantawan sa Departamento sa Panglawas sanglit lisod ang pagpatuman sa Alert Level 0 tungod kay di pa mapatuman sa Department of Health ang no face mask policy. Sa pagkakaron, 48 ka mga dapit sa nasod ang gipaubos sa Alert Level 1 hangtod sa katapusan ning buwana. Samtang 57 ka mga dapit ang anaa nagpabilin sa Alert Level 2 o posibleng Alert Level 1 pa kung moabot sa 70% ang vaccination rate ni ini. Samtang sa wahing dato sa Department of Health, sa Marso 15, aduna nay 64.6 milyones ka mga Pinoy ang bakunado na sa COVID-19. Samtang 1.79 milyones niini ang nakadawat sa bakuna atol sa pagpahigayon sa ikaapat nga hugna sa National Vaccination Days hangtod karong adlaw mahuman.
Samtang gitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga 73 sa mga senior citizens sa Dakbayan ang nabakunahan na sa COVID-19. Kinihuman nga na-reconcile na sa Dakbayan ang ilang datos. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Gitataw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga mikabat na sa 73% sa mga senior citizens sa syudad ang ilang nabakunahan og COVID-19 vaccine. Kini magiklaro sa mayor atol sa gipahigayon nga bida tungo sa New Normal Roadshow nga gipahigayon sa J Park and Water Park sa barangay Maribago syudad sa Lapu-Lapu. Matod ni Chan nga ilahanang na-reconcile ang ilang mga datos human nga dunay ubang senior citizens ang tuwa na lista sa ubang kategorya samtang ang uban didto nagpabakuna sa laing lugar. Subay nini, si Chan ang formal usab nga niapilar sa Interagency Task Force kon IATF on the Management of Emerging Infectious Diseases nga ipaubos na sa Alert Level 1 ang syudad. Nasayran nga sa kasamtangan na sa COVID-19, Alert Level 2 ang syudad sa Lapu-Lapu. After we encoded the 60,000 plus backlog between January to March of this year, with this development, I would like to take the chance to appeal to IATF to place Lapu-Lapu City under Level 1 category. Subay niini si Health Secretary Francisco Duque kinsa usa sa mga speaker sa mga kalihukan ang may congratulate ngadto kang Chan gumikan sa mga kalampusan. Gipasalig dinhi nga ilang reviewon ang alert level status sa syudad pagtino kon mahimo na ba kining mapaubos sa alert level 1. The case load risk classification is low, in fact, if not minimal risk classification in terms of the number of cases on a daily basis. And then, of course, number two is the healthcare utilization rate, which is also below 50%. And I believe here in Lapu-Lapu City is probably less than 30% healthcare utilization rate. And I commend the leadership under Mayor Ahong of Lapu-Lapu City for having reached this. Gawas kang Duque, apil nga mitambong sa kalihukan sa Secretary Vivencio Dizon, Deputy Chief Implementer o Testing Czar sa National Task Force Against COVID-19. Fatch Anthony Inso, CC Tianus. Musunod, 783 ka mga tungaan sa Central Visayas andam na sa face-to-face classes. Kanauguban pambalita sa magbalik sa Sayle 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. May bamuan yan anak ko nga nagsigig kuyog-kuyog na sa gatong wahinong ng laki. Ba't tayo makatinaw ka mang yun ako ba? Sakit nagibati ko kuhaan ang mga pagdumot. Kaya kagyung ko! Nasama ka nimo. Unsa man tong giingon si mong mami nga drug addict si Jerome? Di na tinuod tita oy. Pasensya lang kayo ninyo ha, huwag plano ng G-Store good. Ay, ako, Glody. Kahit na mo ko. Nga makasasa. Ang mga pagdumot, tulihi sa pag-iuman, nasama ka nimo. Baguhan Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa aman kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma.
Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Doon ako'y nadawat nga notice gikan sa bangko. Nag-withdraw kag 5,000 sa atong checking account. Kung gusto ka mo tabang siya na, tabang ka, may problema na. Pero ayaw kuha ka sa akong kwarta. Di na lang ko kumupuyo din eh. Huwag man yun ikalipay sa imong bana. Di makapugong si Tony. Inahanti ka. All these pieces broken and scattered. Kahibaw ka ba? Ug-usapong gustong inom karon, a glass of my favorite wine. But not forsaken. Naami program sa school ganiha. Importante kayo to. Pero bisag anino ninyo ni Daddy, wala jud nako nakita. Dunay kaaway nga gusto mo guba sa pamilya. Ug kana mao ang yawa. Ayaw itugot nga mo kanay mahitabo sa imong pamilya. Gusto ni mong kubuon ang relasyon na mong magtiayon? Dugay na kang gibuntog ni Hesus sa cross! Biyaya akong pamilya! Balik sa ato mga balita, moabot sa 783 ka mga tungaan sa basic education dinhi sa Central Visayas. Andam na alang sa pagpatuman sa face-to-face nga classes. Sa maong mga tunghaan, 377 niini ang nakasugod na sa ilang klase sukad nitong Enero karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. May kabat na sa 783 ka mga pribado ug pampubliko nga tungaan dinhi sa Central Visayas ang andam na nga mopatuman sa face-to-face nga klase. Kini magitugan ni Dr. Celestiano Jimenez, Regional Director sa Department of Education kung DepEd 7. Matod ni Jimenez nga nanasab sa 377 ka mga tungaan ning rehiyon ang nakapatuman na sa face-to-face nga klase sukad pa niadtong Enero karong tuiga. So progressive ang ato ang pag-implement, and then out of that 783, 377 already implemented. From January until now, they're already implementing, while others are still preparing for the implementation. Once they got their safety seals, so they can already implement the expansion of limited face-to-face classes. Samtang gitugan usab ni Jimenez nga wala pay bisan usa katunghaan sa syudad sa Sugbo ang nakapatuman na sa face-to-face. Nasayran nga ang syudad sa Sugbo ni endorso og 13 ka mga tungaan aron mo patuman sa face-to-face class. Hinuon tungod kay gipaubos na sa alert level 1 ang syudad. Nagtuo si Jimenez nga posibleng madugangan pa ang mga tungaan nga i-endorso sa DepEd Cebu City Division. Cebu City, there are 13 schools na ilang indoors, but as of now, they need to validate more, and also the regional office. So hopefully, since Cebu City is already alert level 1, so basin mo daghan to. But as of now, Cebu City wala pa nag-implement even one school. Nasayran nga may kabat usab sa 300 ka mga tungaan sa DepEd Cebu Province Division ang andam na alang sa face-to-face classes. Fox Anthony Inso, Sisi Tianus. Samtang uplan summer vacation sugda na sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nunot sa posibleng pagdagsa sa mga lokal ug langyaw nga mga turista karong giluagan na ang alert level status sa Dakbayan hangtod sa Marso 31. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Sugod na ang bakasyon, din gipangnadawan nga dagsaon usab sa mga turista ang syudad sa Sugbo tungod sa pagluag na sa restriction, human gipaubos na kini sa alert level 1 sa kagamhanan. Nagpasabot nga dili na strikto ang pagsunod sa mga bisita gikan sa lain-laing lugar sa nasod dinhi sa Dakbayan Sugbo aron mosuroy sa mga tourist destinations. Tungod nini ibalik na sa CCPO ang kapin sa 40 ka mga personnel sa Tourist Police Unit kun TPU nga unang gi-pull out aron namulusad og plan bulabog nga may kampanya bato coronavirus sa kabarangayan. Ibalik na nato ang mga personnel sa to ang Tourist Police Unit no nga mo ay usual nga nag secure. So karon we are coordinating sa to ang tourism kung unsa na nga mga tourist spots ang nag-operate og balik para ato sang matagaan og security, especially during weekends nga daghang manulog. Ang mga dapit nga ilang nga patutukan nga mga tourist destination kini mao ang Plaza Independencia, Fort San Pedro, Basilica Menor del Santo Niño, Magellan's Cross o mga suruyanan nga naanay mutang sa kabukiran. Dugang ni Parilya nga aga PNP Lukop nasod mosaka sa ilang alert status matag tuig panahon sa bakasyon tungod sa pagbiyahe sa mga tao aron mosuroy sa mga nindot nga mga talan-awon sa Pilipinas. So, allowed na gid mo open ang ato ang mga tourist spots. No? So usama sa di sa pamaagi sa to ang city nga mobalik sad ang economy, no, mo-boom og balik ang atong economy through sa to ang tourism. So karon we are directing sa to ang chief sa tourist police nga to coordinate with sa tourism office kung unsa nga mga tourist destinations within Cebu City nga operational na. Lagip sa programa sa kapulisan nga gipatuman kinialang sa mga biyahedor o mga motorista nga mobisita sa mga kalungsuran sa probinsya o ubang lalawigan sa Central Visayas. Gitinguhan nila nga luwas aga mga bisita nga mobiyahe pinagi sa pag-edukar sa mga drivers kung unsay angayan nga buhaton nga dali mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi panahon silang pagbiyahe. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu City Fire Office nanawagan sa publiko nga mag-amping kanunay aron malikayan ang sunog ilabi na karon nga nagsugod na ang ting-init. Base sa ilang datos, 15 na kasunog ang natala sa Cebu City ug niabot na usab sa 52 milyones pesos ang gibiling danyos. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Subling nanawagan ang Cebu City Fire Office sa publiko nga magmatngon og mag-amping kanunay aron malikayan nga dunay sunog nga motumaw. Kini human base sa dato sa Cebu City Fire Office, 15 na kasunog ang natala sa syudad sa Sugbo gikan sa Marso 1 hangtod karong adlaw apit sa 18. Diin niabot na sa 52.2 milyon pesos ang danyos. Niadtong Marso 1 duha ka sunog ang niigo diha sa Eniscario Street, Barangay Capitol Site ug 137 Germelina Street, Sunrise Village, Barangay Poblasyon Pardo. Pag Marso 5 laing duha ka sunog na sabang nitumaw sa Plaridel Street, Barangay Ermita ug Jose L. Briones Street sa Barangay Mabolo. Laing duha ka sunog sabang nahitabo nitong Marso 6 diha sa Salinas Drive Extension, Barangay Lahog ug Sitio Inahan sa Kanunay Panabang sa Barangay San Antonio. Gisundan kini pag Marso 8 sa Sitio Rio, Barangay Lahog. Marso 9 duha ka sunog ang mitumaw sa 85-A Figueroa Street ug 93 Cabrero Street, Barangay San Nicolas. Marso 10 usa ka sunog ang miigo sa Texon Street, Sitio San Roquinian 1, Barangay Mambaling. Gisundan sa Marso 12 diha sa Biliran Road, Cebu Business Park, Barangay Luz. Marso 13 sa 286 Vigolia Street, Barangay Ermita. Marso 14 sa Binamera Building, General Maxilong, Barangay Kamputhaw ug Marso 17 sa Vicky Marketing, Natalio Bacaso Avenue, Barangay Mambaling ug Sitio Mabuhay, Barangay Luz, syudad sa Sugbo. Sagad sa mga naigo sa sunog mga residential ug doon sa business, warehouse ug mercantile. Gihulagway sa tikpamaaba sa Cebu City Fire Office, Senior Fire Officer to Wendell Villanueva alarming kinitong kay nagkasaka ang mga dinagko nga mga fire incident sa syudad. So recent na to katong sa Mambaling nitala tag 28 million nga danyos unya gisundan sa Barrios, although very minimal money ka 15 nga doon ay 250 pesos lang kay fire out upon arrival lang ato ang kuan puwersa. Sagad matod pa sa inungdan sa sunog kining pinch wire, arcing ug loose connection. Sa dato sa Cebu City Fire Office sa tibok buwan sa Marso sa miaging tuig, nakatala ang syudad og 18 ka sunog apan naara sa 14 milyones pesos ang danyos niini. Karon nga hingpit na nga nagsugod ang ting-init ang kabombiruhan sa Dakbayan sa Sugbo, nagpahinumdum sa katawan nga mag-amping aron malikayan ang sunog. Gihangyo nato no ang publiko nga mag-amping ta kanunay, binantayon ta kanunay kay
sa kainit posibleng uga ato ang mga kabtangan, uga ang atong mga tanan mga balay. So sa gamay lang nga spark baka mugna na dinig kayo. Unya dali ra kay ni masilaop kay uga man kayo. Mura man ni siya og bitaw principle of ning radiation ba nga higupon niya ang moisture. So what na siya basa, so uga na kayo siya. So gamay lang nga spark, gamay lang nga pagduslit, posible nga mosilaop din ug makadako din ang kayo. So kuno ato ning mao ni ang panahon nga sugod na ang tinginit niya mo kuan pa ni mo lanat pa ni up until May. So dugang pag-amping unta sa publiko aron malikayan ginato ang sunog. Yes, May Padilla, CCTV News. Nagkalain-laing organisasyon nga gipanguluhan sa Bayan Central Visayas ni pahigayon og lihok protesta batok sa nagpadayong oil price hike. Gipahigayon kini atubangan mismo dinha sa Petron Oil Depot sa Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Walang inutuban ang gipasan sa mga mumuno, sa urban poor, mga vendors, mga driver. Nipahigayon og protesta ang nagkadayang organisasyon pinanguluhan sa Bayan Central Visayas at ubangan sa Petron Oil Depot sa Barangay Luok, Mandawi City aron sa pagsupak sa nagpadayong oil price hike. Panawagan sa grupo ang pagsuspenso sa 12% value-added tax sa petroleum products, excise tax o pagbasura sa oil deregulation law. Ang 12% nga value-added tax sa krudo gawas pa sa excise tax nga gipahamtang sa gobyerno. Ubos sa Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion, ang excise tax sa diesel 6 pesos matag litro, 10 pesos matag litro sa gas, samtang 5 pesos sa kerosene. Sa Republic Act number 8479 nga nailhan usab nga Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 nagtangtang sa kontrol sa gobyerno sa pagpresyo, pag-export o pag-import sa mga produktong petrolyo diin ihatag sa mga oil company pagdiktar sa presyo sa krudo. Panawagan pa sa organisasyon financial assistance isip fuel subsidy alang sa mga kabus sud sa tulo ka buwan. Matud nila nga usa ka insulto ang ihatag sa gobyerno alang sa mga kabus nga 200 pesos nga budget matag buwan sud sa usa ka tuig. Usa na kasi pagtan-aw nila sa ato mga kabus kanang makililimos taga nagmumho kay kun imong bahinon gani ng 200 pesos matag bulan sa unom ka sakop sa matag adlaw tag 1 peso na sa amo kay tanaw di gani mo dawat ang bata karon tagaan mo peso matag sa usa ka adlaw mo nang insulto mo na. Nila na tuguso ka oras ang gipahigayong protesta nga nagsugod atubangan sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi. Kapin usa ka gatos ka mga miyembro ang niapil sa protesta. Ang kapulisan wala ni papahawak kanila apan gihangyo nga tumanon ang health protocols. Ato lang gihangyo sa nagrally nga kung pamanta karon level 2 pamanta ang sa Mandawi, so dapat i-observe na to ang EPF health protocol, and then atong gi-ensure sa diri nga dili sila makahamper sa operation sa ato ang oil depot, and at the same time the security of sa ato ang oil depot. So ilang dali lang daw sila, igora sila mo padhayag sa ilahang kasubo regarding sa pagtaas ato ang presyo sa lana. Ang kasamtangang fuel pump price ana sa kapin 70 pesos ngadto na sa 80 pesos matag litro. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga kalihukan sa simbahang Katoliko sa Semana Santa gipangandaman na sa kapulisan dinhi sa syudad tungod sa pagtuo nga dugokon kini sa mga dibutong Katoliko. Kapin sa 50 ka mga pulis ang giandam aron maoy mo ipakatap sa mga dagkong simbahan ug sa mga prosesyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gipangandaman sa kapulisan sa Dakpay sa Sugbo ang pagdugok sa daghang mga tao sa mga simbahang Katoliko atol sa pagtimaan sa Semana Santa tungod kay mamahimo naman nga tugutan ang mga relihiyosong kalihukan. Duha ka tuig nga walay gihimong kalihukan aga simbahan tungod sa pagsulbong sa kaso sa COVID-19 sa tibuok nasod nga gumikanini aga mga tapok-tapok hugot nga gidili sa mga panahon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa pagkakaroon nga naa sa Alert Level 1 ang syudad sa Sugbo, gitugutan na nila aga mga kalihukan sa simbahan sama sa Way of the Cross, lagip na aga mga prosesyon nga wala na limitasyon sa tao. Level 1 na ta. Ang preparation is for the security. Nga mag-expect kita nga for about 2 years wala ta mag-celebrar sa mao nga okasyon, no? So expected na to nga the more ang tao nga mudagsa panahon sa pagsilibrar sa Semana Santa. Apan yang gibutya nga kinahanglan nga aga mosalmot nga mga debotong Katoliko mosunod gihapon sa lagda sa minimum health standard sama sa pagsulob kanunay sa ilang mga face mask ug gipadayon ang pagtamod sa social distancing sanglit na pa ang coronavirus sa palibot. Nagandam usab sila nga mga police personnel nga mao'y mobantay sa mga simbahan o nga mga dapit nga adunay mga programa sa Semana Santa sanglit na kuha ang posibilidad nga musiaw ang kuot ug ang pagpanglabni. Moabot ngadto sa 50 ka mga personnel ang giandam sa CCPO nga i-deploy sa mga dakong simbahan aron na mosiguro sa kahusay kalinaw sa maong mga dapit. Usually, no, sa mga previous, sa wala pa'y pandemic, ang usual raman ginato nga mga crime is kanang pickpocketing, no? Pickpocketing, snatching, so munay ato ang tagaan nato og importansya. Just the usual nato nga mga paghatag og security, no? So muna siya ato ang i-consider. Tungod sa kadaghan sa tao, so usahay malipat mo dagsang sading ato ang mga pickpocketers. Magpaabot pa hinuon ang CCPO sa komunikasyon sa kadagkuan sa Cebu Archdiocese alang sa hingpit na nga pagpangandam sa seguridad ug unsa nga mga simbahan ang maghimog kalihukan sa Semana Santa. Dili na usab mangayog augmentation ang CCPO sa mao nga mga panahon sanglit igon na ang kasamtangan nga mga personel sa dakpayan nga mobantay sa mga lugar nga adtuon sa mga tao. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga kadagkuan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry andam makig-alayon sa kung kinsa man ang makadaog sa national ug lokal nga eleksyon karong Mayo. Kini aron mapadayon pa ang pagpalambo sa sektor sa pagpatigayon, ilabi pa nga hinay-hinay nang nakabangon ang daghang mga negosyo human sa managlahing krisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Abli ang habig sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung kinsa man ang makadaog karong eleksyon 2022 aron makig-alayon. Alang sa ilang past immediate president nga si Felix Taguiam, kinahanglan makabenepisyo usab sa mga magpapatigayon ang umaabot nga bag-ong liderato sa nasod. Ilabi na nga milagsik pagbalik ang negosyo human nga nagkaluag na ang health restrictions ug nakabangon ng Sugbo human sa kusog nga bagyo. Apan gitahod nila ang katungod sa ilang mga sakop sa chamber sa pagpili sa kandidato nga ilang ibotar. The Cebu Chamber of Commerce and Industry will always work with whoever is elected. Yes. No? So okay, the chamber is an apolitical group and we will always work ever since for the past 120 years. Gitugang sa bag-ong CCCI President ni si Charles Kenneth Ko nga kinahanglang mapadayon sa umaabot nga administrasyon ang infrastruktura sa Sugbo. Nakita nila nga dako og ikatabang ang pagpalambo sa ekonomiya sa Sugbo ang mga dagkong proyekto nga gipatuman. Some of us are very passionate about our supporters, our candidates, no? So I think we should learn to respect each other's decision. Yes. Bisan pa man sa kainit sa politika, sa lokal man ug nasyonal, gipanghinawd sa chamber ang kahapsay sa umaabot nga eleksyon. May nungdanon alang kanila ang lig-ong panggobyerno aron magmasaligon gihapon ang katawhan sa gobyerno. Maong andam sila makig-alayon sa maabot kung kinsang kandidato man ang makadaog karong Mayo. They know under the different leadership which leader has provided a very good programs and good governance. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, Presidente Rodrigo Duterte nanalipod sa online sabong. Kanauguban pambalita sa pagbalik sa Zaire 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Asa man ako ilugar ang akong kaugalingon. Sa ko ba kining tanan? Siya'y nagtukmod na ko manong na yung ini ko. Ako bang sa ang pagtipig sa kamatuoran aron malubong ko sa kalimot ang tanan. Erika, maluoy ka. Iyaw kong diyae. Maluoy ka. Maluoy ka, Erika. Mao na ba kini ang panahon nga bayran ko ang mga sa nga nabuhat nako? Imong anak mo'y patubagaan ng pangutanahan. Kay mismo ako, wa masayod kung unsay tubag. Di na ko maghilabot pa ninyo. Sige. Pagpuyo mo. Kana. Kung andam na ang tanan. Kung gusto ka magpalit payon sa unahan, pasilwa si Mika. Gusto ka magmalinawon? Makuha ni mo na. Kana, kung andam na ang imong kasing-kasing. Andam ng mahigugma, magmalipayan baka kita. Kung andam ng mahigugma, sigurado bang makamove on ka? Kung makigbalik ba? Sigurado na bang kita? Apan karon mo pahuway lang sa ta. Kung makahuwat ka. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 sa city, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto
sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa hikot sa yugo ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mao nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay pulianan ug nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Balik sa atong mga balita, gipanalipdan ni Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa online sabong bisan pa sa pagkawagtang sa moabot 30 na ka mga sabongero. Matod ni Duterte nga binilyon ka pesos ang nahatag nga kita sa online sabong ngadto sa gobyerno matag tuig. Gani ang Philippine Amusement and Gaming Corporation niingon usab nga nikita ang online sabong og 3.7 milyones pesos gikan sa buwan sa Abril hangtod na sa buwan sa Disyembre sa niaging tuig og laing 1.4 bilyones ka pesos karon lang tuiga dugang sa presidente nga ang pagkawa sa daghan nga mga sabongero dili tungod sa operasyon sa isabong apan sa iyang gihulagway nga mga evil men. Iyan na hinuong gipasalig sa kapulisan ang investigasyon kung gisalig sa kapulisan ang investigasyon sa pagkawagtang sa daghang mga sabongero. Nimbag-o, daghang senador ang nipabor sa pagsuspenso lang una sa operasyon sa online sabong. Gani ang Senate ni pasar na og resolusyon labot ni ini. Gipaabot nga moapil sa umaabot 2023 World Youth Day ang mga batanon dinhi sa dakbayan sa Sugbo sa Lisbon, Portugal. Kini human usab nga gilusad sa Archbishop Palace ang 500 days nga pag-ihap sa di pa ang kalihukan. Ang World Youth Day usa ka panagtigom dili lang sa mga Katoliko apan bukas sab sa mga adunay dakong gugma sa atong mga kabatanunan. Kini mao na sab ang mopaambit sa ilang mga kasinatian ngadto sa di makatambo atul sa National Youth Day, Local World Youth Day o ingon man Parish Youth Day. Matud ni Reverend Father Andre Ventanilla, ang chairman sa Commission on Youth sa Archdiocese of Cebu, nga sugod sa adlong Biyernes, Marso 18, mausab ang pagsugod sa ilang 500 days nga pagpreparar alang sa World Youth Day 2023 sa Lisbon, Portugal. Apan matod ni Father Ventanilla, moabot sa 250,000 pa ang iandam alang sa plitihan, pagproseso sa mga dokumento ug pocket money alang sa mga motambo. And to me, next year is a signal that we believe we are more than being allowed to gather for this one significant event. Looking at that significance, we can almost say if before we were constrained, now we are more free. Sa laing balita, gipresentar sa mga bisita ang turismo sa ikaupat nga distrito sa Cebu Province atol ni sa R Cebu Experience Fair. Lauman sa mga lokal ug langyaw nga turista ang mga bag-ong atraksyon nga mamahimo nilang bisitahon ding panahon sa summer vacation. Ato kining suruyon sa kasayurang ihatod ni Gian Navarro.
Lauman sa mga turista ang mga bag-ong atraksyon sa probinsya sa Sugbo ning panahon sa summer vacation. Kaganiya, gipaila-ila sa mga kalungsuran sa 4th District ang ilang turismo atol sa R Cebu exhibit sa ka mall sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Sugbo. Tuyo kining gipasiugdahan sa Kapitolyo ug sa ilang mga partners ang maong kalihukan aron makabangon ang ekonomiya human sa mga katalagman pinaagi sa turismo. Ilabi na nga nagkaluag na ang health restrictions ngadto sa mga langyaw nga turista nga mga bot sa Sugbo, bakunado man o dili pa. Subsob ang pagpangandam sa mga tourism officer sa kalungsuran sila mga bag-ong atraksyon ning ting bakasyon. Gani, namalik sa Sugbo ang mga turista gikan sa Asia ug Europe sukad nga gipaluag ni Gobernador Garcia ang health protocols. Doon sa kita'y bagong gi-open nga La Huerta Bonsai Collection nga makita ninyo ang decades old bonsai nga pertigyong nindota. Enjoy our sand, our seas, and the sun, and all the products that we have in the island. Hope to see you there. Sa datos gikan sa Mactan, Cebu International Airport Authority niadtong Enero tuig 2022, ana sa kapin 80,000 ang local and foreign tourist arrivals. Alang ni Marty Ibanez, ang Provincial Tourism Officer, lauman pang mudaghan pagiyod ang arrivals karong ting-init tungod sa mga bag-ong atraksyon gikan sa amihanan. Daghan tag new products na add-on per LGU, and since na buhat na to ang Cebu last year, there's now a marriage from one LGU to another LGU. Butangan gipanginaw ti Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang pagpalagsik pagbalik sa ekonomiya mo'y padulngan sa gipalambo nga turismo. Taliwa sa mga naagian kaniadto gikan sa pandemya ug bagyo na paglantawan ni Garcia nga magpabilin sa pagka numero 1 ang Sugbo kada pinagi sa pagpalambo pa sa turismo sa probinsya. Cebu continues to show the way. Cebu continues to be a model of strength, determination, and look, economic recovery, progress, and development. Laumang ipasundayag ang turismo sa ubang distrito atol sa R Cebu Experience karong Abril hangtod Agosto. Sa nakalabay nga tuig, mukabad nga to sa 6 milyones pesos kapin ang natala nga sales tungod sa maong kalihukan. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Kung makita nato na mauswagon ang mga datang, batiw nato ang kasinan. Usa ka kinaiya nga dili mayong pasagdan. Kaya nasayod man gyud kita kung unsay padulngan sa kinabuhi sa mga dautan. Busa dili sila angayng kasinahan, hinon angayng kaluyan. Kung gusto kang makalingkawas ining maong kinaiya, kinanglan nga palawman mo ang imong relasyon sa Ginoo. Himuha nga kanunay ang imong pag-ampo o paghinabi sa Ginoo aron mutubo ang imong relasyon kaniya. The more of heaven there is, the less of earth we shall covet. Kini nagpasabot ka, mawala na ang mga kalibutanong tingwa sa tao nga nagtingwa sa langit. Way kapuslanan ang katigayunan nga gihuptan sa mga dautan, kay kining mga butanga dili man bulungtan. Ang mulahaw tayra dinhi sa kalibutan mong imong relasyon sa Ginoo, kay dili kini makuha sa bisan kinsa. May so, mao kining atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 apan sa di pa ta hingpit nga manamilit atong i-greet atong kauban nga nag-birthday karong adlaw. Nagsunod man ni sila ni Sir Patch. Ni Disime ni Patch, no? Ugma, Sir Patch. Ugma po si Sir Patch. Niya nga, tabado mo sa no eh. Wa nun tayo. Lunes na lang pa sa utangan ka, Patch. Lunes. Pero ato naging adlaw po si Disime Padilla. So nagsunod na ni sila. Niya si Gian sad karon, no? Si Gian. Ato ang usa sa mga reporter no birthday karong adlaw. So gikan sa kinatibuk ang pamilya no sa CCTN News Department. Gian, happy birthday nimo.
Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod sa Lunes sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47. Usa ka pagtuo